Yun ang mga tunay na wala alam. Hindi niya alam na yung mais mas mahal pa sa bigas. Di ba? Kung basta-basta ka magsasalita na ibabalik sa'yo bubuelta na sa'yo yung yung mga sasabihin mo. So, ibig sabihin talaga na wala talaga silang mga alam. Yung bahanga yung presidente mismo nagtanong kung anong gagawin. Ano baka gusto ata, Master, baka gusto ata gawin magjeta muna kayo Alam sa mo, kanin. Tsaka wala sumasagot. Magjeta muna kayo sa sa mais. Punta kayo ng West Philippine Sea, doon sa Sierra Madre, sumando kayo ng buhangin doon. Yun ang isaing nyo. Baka yun ang gustong ipahiwatig ng gobyerno natin Tsaka mga partner, walang nagpapaliwanag. Oo, isa pa yan. Oy, Wale, huwag kayo mag-alala. Malapit naman na Mayo Oo, malapit na. Pagdating ng Mayo, palagay ko lahat ng mga issues na to, pati sa agriculture, ma-address. Yan. Ito lang. Ito lang yun. Ito lang mga partner. Oo. Palagay ko. Pagka ito, nandoon na, nakapasok na. Yan. Pero yan. Palagay ko, magkakaroon na talaga ng kakampi yung mga Pilipino Yan. sa gobyerno. Kaya napakaganda yan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ika nga, kapit lang. Dahil sabi ni Boss D, magmamayo na, mag-i-eleksyon na. Kaya dapat, talinuhan na natin. Ramdam na rin naman natin yung kahirapan. Gawa na natin ang paraan. Pinopost natin, partner, yung Tulong na tayo. Pinopost natin yung sample ballot. Yan. Yung Ang sample ganda, ballot. no? Number 52. Yun lang uunahin yung hanapin. 52, Number 52, hahanapin nyo na kagad yun. Pag natantosan nyo na yun, bahala na kayo sa buhay Yan. ninyo. Kung sino na mga gusto nyong ilagay. Pero syempre, importante yung mga kasama ni Pastor na PDP lang. PDP lang. Isa-isahin ko ba? Panukala. Ito, Ayan. number 10. Ayan. Jimmy Bondoc. Oy. Yun. Number 22. Bato de la Rosa. Ayun. Yun. Number 28. Bongo. Yun. Oo. Sino to? Ay, ayoko nito. May nabasa ako dun. Sorry. Number 38. Rodante Marcoleta. Ayan. Pwede yan. Pwede yan. Eto ba? Ayoko rin nito. Number 52, syempre. Yan na yun. Namimili Yun ka. na talaga yun. Number 52. Yan lang Number magsasalba 52. lahat yan, palagay Number ko. 52. Hindi, tsaka alam nyo, speaking of Pastor Apollo Kibuloy, agriculture. Oo. Alam nyo ba na ang KOJC ay self-sufficient sila pagdating sa mga Yes. agri-products? May gulay, may prutas, may pagkain. Nakarating tayo dyan sa sa may Glory Mountain. Lahat ng kinakain namin doon mula mo sa nilupak na saging hanggang sa gulay. tawag doon, yung masarap na salad na kinakain natin doon, yung Yung pako. pako. Hanggang doon, sila may tanim doon. Tapos meron silang sariling kape, yung mais na kape. Mais na kape. Isus, Sarap Maria noon, mga Santissima bossing. Trinity. Grabe. Na-miss ko tuloy yung kape Oo, hindi, sa totoo Glory lang. Mountain. Alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung paano i-address lahat ng ito. Yes. Sigurado tayo dyan. Pero mamaya pag-uusapan natin yan, mapunta tayo dun sa isang issue natin, yung pagtanggal kay VP Sara at sa mga dating Pangulo ng Pilipinas sa NSC. May balita National tayo dyan. Security Council. Ito. Sige, Master Judea. Okay, sige. Pinalagan ng mga kritiko ng Marcos Jr. Administration ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Rexelis na ang naging hakbang ni BBM ay kalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. bago ito nagdeklara ng martial law. Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Yo. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuo ang National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ang Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating Pangulo ng bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil nito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC
ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad at kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC, ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tao mo doon? Hindi, politika. Paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino tuwing may banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan. No? Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. na tanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kaalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano, ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy, sila Sara, sila Digong, at yung mga kahanay nila. But yung kampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso, matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro, sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies. No? Bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Ngunit para sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kailangang ipaliwanag ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya tinanggal sa NSC ang mga Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa. Sinabi pa ni Celis na dapat ilatag ni BBM sa publiko kung ano ang kanyang mga nagibatayan kung bakit tinanggal sa posisyon ang mga nabanggit na individual. Mr. Marcos needs to explain to the people why is he removing Sara Duterte from the composition of the National Security Council at pati si former President Rodrigo Duterte and among others. Ano ang batayan nito? Ano ang kanyang naging sandigan at salalayan? Is there a categorical national intelligence report that Sara Duterte and Rodrigo Duterte are now considered individuals who are threats to our national security? Are they considered enemies of the people and enemies of the state? Sa kanyang social media account, sinabi ni Celis na ang ginawa ni Marcos Jr. ay kahalintulad ng ginawa ng kanyang ama bago magdeklara ng martial law. Si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So,
para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direksyon ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Dagdag pa nito, magkakaroon anya ng magandang pagkakataon ang komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF na rumesbak at magpalakas dahil sa nangyayari ngayon sa NSC. So ang epekto niyan, mas lalong magiging maganda ang pagkakataon at oportunidad para sa CPP-NPA-NDF na mag-rebound at mag-recover because hindi maganda ang nangyayari sa ating national security programs and national security direction and policies. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang mga Duterte at maging si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo patungkol sa nasabing hakbang ni Marcos Jr. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na magmula nang maupo siya bilang ikalawang Pangulo ng bansa ay ni isang beses ay hindi siya naimbitahan ng NSC sa kanilang mga pagpupulong, bagay na pinagtataka ni VP Sara. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Alright. Naku, mabigat kasi talaga ito yung pagtanggal sa kanila, lalong-lalo na sa Vice President na aktibo pa, Yes. na membro ng gobyernong ito. Kasi hindi naman ibig sabihin ang isang VP Sara hindi na nakikipag-cooperate sa kanila or nagsasalita na against sa mga ginagawa nilang kabulastugan. Hindi na siya part ng gobyerno. Parte Yes. pa rin siya ng gobyerno. And alam naman natin na ang pinagsimulan naman nitong pagtanggal-tanggal sa kanila dyan sa NSC na yan, politika pa rin naman talaga. Pero Yes. importante na na dapat hindi mo tanggalin unang-una sa lahat ang mga Duterte dito sa NSC dahil alam naman natin isa yan sa nagdala sa kanila sa pedestal Yes. yung kanilang paglaban sa insurhensya at yung kanilang pagprotekta sa interes ng Pilipinas Yeah. Kaya nga nakipagkaibigan si Pangulong Duterte sa sa Russia, sa China, sa Amerika. Sabi nga niya, siya nauna nagsabi nun na friends to all, enemies to none. Kasi alam niya na mas makakabuti yun sa atin sa bansang Pilipinas. Yes. Na wala tayong kaaway. Nakikita natin yung ginagawa nilang pag mamanipula ng balita diyan sa South China Sea. Nakikita natin kung papaano din ilan sa ating mga nasa media yung nagpapakita na parang lagi tayo ang api, laging tayo Yes. ang inaapi. Tapos tatanggalan nila tayo ng ng mata at tenga diyan sa NSC. Sino bang mata at tenga natin diyan? Yung mga Duterte. At saka ano bang ipinanalo nito ni Bongbong Marcos na laban pagdating sa peace and order, Pakikipaglaban. lalong-lalo na sa pakikipaglaban sa insurhensya. Parang wala pa naman ako naririnig dito maliban sa nanalo siya dahil tawag dito hindi pa siya nagpapa-drug test ngayon. Pero ito dito itong ginawa nila ito babalik din ito sa kanila partner mga partners, babalik din ito sa kanila kasi unang-una kapag may nangyari hindi maganda sa bansa, yung question mo, na relevant yun Kasi wala pa siyang naipapanalo na laban, hindi pa siya sumaharap sa barilan or anything like that dito sa Pilipinas. Tapos now, parang siya yung presidente ng Pilipinas, tinanggal niya yung mga personalidad na may kakayahan at may eksperyensya sa pagkikipaglaban para sa kapayapaan ng ating bansa. Medyo may balik sa kanila ito. Kasi once na may mangyari na hindi maganda sa ating bansa, babalik sa kanila. Kasi tinanggal nyo ganito, ganyan, pinagpapasok nyo sa ganito. Ang masama dito, baka mamaya tinanggal yung mga Duterte and yung mga previous presidents, yung mga buhay na presidente ngayon, tinanggal nila at pinalitan noong mga nasa politika ngayon na dating mga rebelde. Yun ang masama. Medyo masama. Hindi ko pa alam pero meron yung isang magaling mag-English na congressman kasama na daw dyan ngayon sa National Security Council. Yung sino ba yan? Yung dating artista. Yung kulelat Yung dyan kulelat sa Laguna. kulelat, yung linampaso, ilalampaso Yun. Aragones. Anong alam nun? Kaya nga, kasama na dyan. Kaya nga, itong sinasabi ko, ito magbabackfire din naman ito sa kanila. Sabi nga nila kung may kaaway ka, hayaan mo silang makagawa ng mga pagkakamali na yung pagkakamali na yun, yun din magpapabagsak sa kanila. Ito,
marami na nagagalit ng mga Pilipino. Siyempre, merong mga sumusuporta din sa kanila, yung mga hindi pa nagigising siguro ng mga supporters nila na medyo maganda-ganda pa ata ang buhay ngayon sa kabila ng nagmamahalang pagkain, mga bilihin sa palengke. Balang araw, magigising din sila sa katotohanan na ang sinusuportahan nila, na pagsuporta nila dito sa mga maling hakbang ng Marcos administration ay ikakapahamak pala nila at hindi lang nila, pati pala ng kanilang pamilya. Ang issue dito, J. Guevara, sinasabi nila na kaya nila tinanggal si VP Sara kasi hindi na, threat daw siya to national security. Threat si VP Sara Duterte. Kasi irrelevant na daw si VP Sara Paano Duterte. magiging threat to national security itong aling ito na kahit nga siya ay nasa Department of Education, ano pa din yung mga programa niya nakasentro pa din sa Sa paglaban insurhensya. sa insurhensya Kaya nga na hindi magkaroon ng recruitment sa mula mo sa sa elementarya, high school hanggang kolehiyo. Correct. Oo, di ba? Speaking of yung kanina, sinabi niyo na may nagawa na ba si Marcos papatungkol dyan sa NSC na yan? Tusin, wala eh. Mas karapat dapat pa nga si pastor sa kanya eh. Na mailuklok dun eh. Correct. Sa totoo lang, may mas nagawa yun. Yung congressman na Inglesero, anong alam nun? Di hamak na may mas alam pa si pastor dun eh. Diba? Kalma Saka lang, antayin mo lang. Pupunta tayo dyan. Darating tayo dyan. Ako naniniwala ako na doon sa sinabi ni Professor kanina na baka nga ito ay utos ng mga Amerikano. Dahil obvious naman ngayon na pinamumugaran na ho yung ng mga makakaliwa yung gobyerno natin ngayon, no? So talagang may talagang may posibilidad na utos ng Amerika, kaso malas nila ngayon si Donald Trump na ang presidente doon. At ito pa, kabang-abang yung magiging sagot dito ni Marcos Jr. Alin doon? Ano na naman kaya ang kasinungalingan na isasagot niya kapag tinanong to? Ano yung Anong tanong? tanong? Tanong kung bakit niya ginawa to. Bakit niya tinanggal ng mga ito sa NSC? So malamang sa malamang, baka magte-teleport na naman to. Dapat talaga, partner Jay at saka Master Judea, pagdating sa national security, dapat wala ang politika dyan. Yes. O kapag interest ng mamamayang Pilipino, dapat walang kulay yan. Kasi nung panahon ni PRRD, bagamat nagmistulang obstructionist etong si Leni Robredo, mga partner. Ano yan? Kasama pa rin si Leni Robredo sa mga briefings ng NSC. Oo, sa katunayan nga kahit na staunch critic ng war on drugs si Leni Robredo nung panahon na yun, binigyan pa nga ni PRRD ng posisyon sa anti-drug campaign niya eh. Hindi ba para doon sa tinatawag din ng check and balances. Kaya lang talagang wala eh. Oo, nanabutahe lang eh. Hindi ba? Nag-leak lang ng mga information. Oo, nag-leak lang ng information, nagmali ng mga numero, kung ilan na yung mga talagang numero ng mga namatay. Kaya talagang medyo kakaiba itong issue na kinakaharap natin kasi sinasaklaw na nila lahat ng kahayupan eh. Yes. Dito sa nangyari na to, talagang nagbubunyi ang pwersa ng kadiliman, yung mga alagad ni Satanas. Oo, kasi o mahina. yung mga makabayan. Kasi mahina na eh. Mahina. Napahina nito yung ating national security. Kasi alam naman natin na yung mga Duterte talagang yaan talaga ang lumalaban sa insurgency din sa Pilipinas. Ito political moves na lang ito eh. Ito ay, kung hindi ito political move, insecurities. Dahil pag nandyan sa loob, si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte, malalaman natin kung ano yung mga galawan nila, kung paano nila pinapangalagaan ng ating kapayapaan dito sa ating bansa. Kaya siguro isa ito sa dahilan nila para hindi sila mapahiya. Kasi every time na bumubuka, gumagawa sila ng mga moves sa gobyerno ngayon, napapahiya sila eh. Hindi kaya Master Judea. Ano? Kasi di ba lately, nakita naman natin sila nagtatalo-talo na. Oo. Meron akong isang napanood na video na sila nag-aaway-away na sila patungkol sa budget ng presidente. Ayun. Di ba, nakikita nyo na parang yung Makabayan Block gusto na rin nilang silipin Yes. yung budget ng presidente kasi may confidential funds din daw ang presidente. At yamak na mas malaki. Oo, tapos pinipilit na inilulusot na lang nila. Garin, may nakita akong video na gano'n eh. Hindi kaya dahil nakikita nila na etong Makabayan Block mukhang Desidido mukhang or- na. Nandun Pati sila tinutuklaw na. Nasa tarangkahan na nila Oo, eh. Oo. pati sila tinutuklaw na eh. Kaya ginawa nila ito na
o sige, bigyan natin ng something, parang buto. Kumbaga mga aso yan. Patakamin Bigyan natin ng natin. buto para may nguyain yung mga animal na yan. O hindi ba kaya ito, ganito ang ginawa sa NSC, tinanggal. Pero wrong move pa rin, partners, Partner J. Wrong move talaga wrong to. move eh. Oo. Kasi, eto dito, nalalagay dito sa alanganin yung mga Tayo buhay eh. natin. Ayun na nga ang Tayo problema. nalalagay sa alanganin. Kaya ngayon yung sinasabi dito ni Sal Panelo na pagdating sa usapang national security, pagdating sa usapan sa mamamayang Pilipino at Pilipinas, dapat wala talagang ito talaga dapat dito nila pinapractice yung unity. Kape-kape tayo Oo, dito. Eh. Walang considering na nila yun, campaign platform nila yung unity na yan. Dapat kahit Campaign man lang promise dito, nila yung unity na yan. Dapat at least man lang nag-e-effort sila na mag-bridge eh. Hindi eh. Kaya ako talaga medyo talaga ako dito. Alanganin tayo rito. Alanganin tayo rito kasi parang ginagawa nila is para mawalan kayo ng intel, o gagawa ng kalokohan etong mga to, katulad ng sinasabi ni Ka Eric na bago mag-martial law, ito ginawa nung senior. So history repeating Repeats. itself. Oo. So, Tinanggal pa rin ganun si Lopez, no? Oo, ganun kaya ang ginagawa nila na pagkatapos kaya nito, magdedeklara kaya sila ng martial law. So yan ang Hindi natin pakakaabangan alam. natin. Oo. Marami pa tayong pag-uusapan regarding dyan mga kababayan. Pero mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programa Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal.
sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At nagbabalik ang Banatero sa SMNI, mga partners. Ay, yun, no? Alam nyo ba Oh. na imprenta na yung mga Balota. yung balota. Naku po! At naglabas na rin ang COMELEC ng sample ballots. Pero meron tayong balita dyan. Nasa 73 milyon na mga balota ang hahabulin ng COMELEC na may imprenta para sa May 12 national at local at PARMM elections ngayong araw ng Lunes ay opisyal nang nagsimula ang komisyon sa pag-imprenta ng mga balota na inaasahang matatapos sa Abril. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang mga aspirante na may certification of finality at entry of judgment sa kanilang mga disqualification case sa komisyon ay burado na sa balota. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sinaksihan ng mga iba't ibang political party stakeholders, mga commissioner ng COMELEC at mismo ni Chairman Garcia itong kick-off o unang hudyat ng pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Dito sa aking likod, makikita natin yung dalawang malaking printing machines na ginagamit ngayon ng COMELEC para sa pag-iimprenta ng mga balota. Ayon kay Chairman Garcia, kung itong mga printing machines ay hindi pa sapat, ay hindi daw sila mag-aatubiling gumamit ng mga available na mga makinarya or printing machines dito sa National Printing Office para maihabol yung 73 million ballots na kailangang maimprenta bago ang eleksyon. Nagsimula na mag-imprinta ng mga balota ang COMELEC sa National Printing Office 126 days bago ang halalan sa May 12 ngayong taon. Target ng COMELEC na sa loob ng 77 araw o hanggang April 14 ay tapos nang maimprinta ang lahat ng mga balota. Mahigit 70 milyon ang balotang hahabuling matapos ang komisyon. Sa kada araw, target daw nila makapag-imprinta ng 950,000 na balota. Ang Printing Committee Vice Chairperson Helen Aguila Flores, record-breaking ang pagsisimula ng printing ng mga balota ngayon. As far as I recall, in previous years, way back, we would always start sometime February. And in 2022, we started on January 23. And I said, this is record early because this is only January 6 and we are starting officially today. Kung walang magiging aberya at technical glitch or rejected ballots, ay kaya daw matapos ang mga balota ng mas maaga sa Abril, bagay na malabo daw mangyari. But that is not realistic in the sense that in the printing process, ladies and gentlemen, there are reprints. Because there is also a verification process that could yield to reject ballots. Sa lahat ng printing activities, hindi lang ng COMELEC, kahit sa parte ng mundo, lagi namang meron minsan nagiging problema. Pero ang importante po, yung maaga kong nagsisimula, para kahit paano, kahit medyo malate ka doon sa timeline mo o sa schedule mo, kahit paano aabot pa rin, lalo na yung susunod na proseso, yung pag-ship out ng mga balota natin. Uunahin ng COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin sa overseas voting. May mga bansa kasi na hindi pa rin gagamit ng internet sa pagboto. Uunahin din ang pag-iimprinta ng mga balota para sa local city voting at mga test ballot. Sisimulan na rin ang pag-iimprinta ng balota na gagamitin sa BARM elections. Ang mga balota na para sa NCR ay ang huli sa iimprinta. Ayon kay Garcia, kahit sino ay pwedeng obserbahan ang pag-iimprinta ngayon ng balota basta may proper coordination sa COMELEC. Anya, limitadong bilang ng tao lang ang papayagan nilang makapasok sa printing area sa mga susunod na araw bilang pag-iingat. Thank you. Itong araw nyo ito na lang, makikita nyo lang ang dami ng tao sa loob. Sa mga susunod na araw, very limited lang ang pwedeng pumasok sa mismong lugar kung saan natin iniimprinta ang ating mga balota. At kahit kung sa lugar kung saan natin dinag-verify yung mga balota. So, sana maintindihan tayo ng mga kababayan natin dahil yung dami mga gusto mag-observe na may certain limit lang ang pwedeng area kung nasaan sila dahil sa napakataas na security measure
na ipinapatubad natin sa pag-imprenta ng balota. Careful tayo dyan sapagkat ayaw natin na ma-compromise ang integrity and quality of the ballot. Sa pagkasenador, 66 na aspirante ang nasa pinal na listahan o balota ng COMELEC habang 155 naman sa party list group. Sa local positions, sa Martes magpapalabas ng ballot fees ang COMELEC. Ang mga aspirante na meron ng certification of finality at entry of judgment para sa kanilang diskwalifikasyon o kanselasyon ng kanilang COC ay hindi na makakasama sa balota. Ilan sa mga diniskwalipika ng komisyon ay si dating Congressman Ek Irice habang kinansela naman ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Final at executory ang desisyon sa kanila ng komisyon. Basta yung kandidato ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakaling may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Isa sa mga nasa pinanalistahan at final na balota ng COMELEC ay itong senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy na pang 52 sa balota. Matatandaan natin na binasura ng COMELEC yung petition for disqualification na inahain sa kanya dahil daw sa kawalan ng merito at legal na basihan para siya ay ma-disqualify sa kanyang pagtakbo sa 2025 elections. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Marvin Gonzalez, SMNI News. Number 52, mga partner sa balota. Number 52. Oh, ang ano lang, nagsisimula lang yan sa number 2 pababa. I-number 10 na natin. Oh, number 10. Bondo. Oh, basta yung number 1, wag nyo nang tingnan Huwag yun. nyo nang tingnan. Walang kwenta yun. Wag nyo nang tingnan yun. Number 1. Pag tinignan nyo, number 1, wala yun. Number 2 na kayo magsimula. O kung pinakamaganda, number 52 na kayo magsimula. Oo, sa number pag ganun 52. yun, sa number 52, patras. Pag ganun. Yun ang Yan. uso kasi sa Japan, ganun eh. Oo. Patras eh. Ayan, Oo, pabaliktad ang ano. Ayan, Basta number ang 52. pinaka-importante, number 52. O kaya, ewan ko, loko-loko rin kasi yung nag-file ng ano nito, yung pag-disqualify dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung yung ang nababalita ang bangag, nanalo bang presidente? President? Oo, Ito, si Pastor Kibuloy pa kaya na napakaraming resibo at napakaraming napatunayan sa buhay. Tsaka wala namang kaso. O di ba? Oo, may kaso pero hindi pa man nagsisimula. Yan. Hindi pa man ako-convict. Walang hiya naman. Yung ang presidente natin, convicted na ano Yeah. na ano yun, tax evader Tax evader. Di ba? Tapos, Oo. napapabalita, dating presidente mismo nagsabi na ganito siya. Oh, ganyan. meron pa nga tumatakbo ngayong senador. Amerikano, nandaya pa ng pangalan. Si Sylvester. Oo, si Kilala ko Sylvester yun. Stallone. Kaibigan ko Oh, dati di ba? yan eh. Oh, pero Convicted kita mo din naman, yun. nandito pa rin. Nandito pa. Oo, at saka nakita niyo na ba yung nakita niyo na ba yung kanyang paliwanag? Ay po. Oo, may paliwanag siya eh, pero saka na natin natin pag-usapan pag-usapan yun. yun. Pag-usapan yun kasi ano naman yan eh. Basta ang importante Oo. na imprenta na yung balota at nandiyan dyan yung number 52, nandiyan dyan yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, ang huling barahan natin para sa totoong magandang Pilipinas, yung bagong Pilipinas, wala nangyari sa bagong Pilipinas, naging bagoong yun eh. Kalokohan. Oh, ito, magandang Pilipinas. Tama. Number 52. Ito, Oo. hahanapin nyo lang yan, yung number 52. Yan. Oo, yan. Oh. Ako Talagang pa- yan ang pag-asa ng bayan Pilipinas. Ako mga partners, no, para sa akin, hindi na kailangan pag-usap-usapan pa itong pag-iimprenta nitong mga balu-balutan na ito. Dahil natural, gagawin naman talaga yan. Paano magaganap ang eleksyon kung walang balutan? Congratulate na lang Oo. natin ang COMELEC. Kasi Congratulate sabi na nga natin. nila, record-breaking, nagsimula Oo. sila Oo. January 6. Dati Pero, daw, mga late nagsisimula. January sila nagsisimula. Oo. So ngayon, maaga nilang sinimulan. So, Congratulations. Congratulations. Congratulations sa inyo. Yung pala gusto nyo congratulations sa inyo. Pero para sa akin, ang pinaka-importanting pag-usapan natin dito ay yung mga iboboto ninyo. Yan. Yan. Baka Oo. mamaya-maya kasi, paulit-ulit na tayo niloloko, paulit-ulit na yung ginagago, binoboto pa nyo ng pinuboto. Ha? Kaya ngayon, sana naman, mga kababayan, paulit-ulit na po natin sinasabi, sabi ninyo, galit kayo kay, kay Marcos, galit kayo kay Romualdez, galit kayo. Sa mga nakakausap natin, marami, partners. Ubuha ko ng Bicol. Galit na sila kay Marcos at kay Romualdez dahil sa pinagagawa, lalo-lalo yung AKAP, na hindi naman daw sila nakakakuha. Dahil pinipili lang daw, di umano, ang binibigyan. So now,
ito na yung pagkakataon natin para gumante. Revenge vote. Huwag na nating iboto yung mga i-endorso nila. Ganun lang Lahat ng kabilis yun. ginipit nila. Oo. Lahat ng ginipit nila at ginigipit nila, ito na ang pagkakapos i-endorse ng mga yan, anuhin natin. Yan ang tangkilikin natin. Diyan lang tayo makakabawi. Kasi tignan nyo, pag ito mga nasa gobyerno ngayon, binigyan nyo ng pagkakataon na mailagay yung mga ini-endorso nila. Nako. Ngayon pa nga lang, di na tayo makapagreklamo, di lalo-lalo na pag nailagay, nakumpleto na nila at nailagay na nila yung mga kaalyado pa nila dyan. Yeah. Yari talaga tayo dyan. Wala na tayong kawala. Kita niyo yung mga nangyayari ngayon. Maghihintay na lang tayo kung ano mangyayari sa Pilipinas. Jay. Jay. Meron pa pala dito isa, no? Sila. Dulot-dulo sila. Oo. Yung isa sa mga tabingi yung panganaumuna. Tapos yung isang convicted nasa ilalim. Oo. Ngayon, magkadugtungan eh. Magkadugtungan. Pero wala mo. Pero nagpaliwanag Pero naman hindi kasi hindi pa pinipetisyon. naman daw kasi final and executory. Oo, kailangan final and executory Hindi, daw. yan ang talagang dapat pinipetisyon. Kasi biruin mo, napatunayan ng tatay ni Marcos na NPA yan. Tatay ni Marcos, hindi nyo alala, Joma Season. Grabe. Pinalitan na yung tatay eh. Hindi. Si Joe Pasiso na talaga. Joma Season yun. Mahal na mahal niya yung mga NPA. Yan sa gobyerno nga eh. Tapos, convicted, child abuser. Yan dapat ng mga pinipetisyon. Meron pa dyan, yung may dugong Amerikano. Ito ba yun? Convicted din. Yan, Si yung Eris. kumakain. Si May Eris. mga alak sa likod. Yan, isa rin yan. That pinipetisyon. Pero si Pastor, anong dahilan nyo? Anong dahilan para ipetisyon? Ngayon, wala na kayong magawa. Nandyan na. So ngayon, kinakabahan eh. Kabado sila lahat eh. Lalo na yung nag-number 1 si Pastor. Kabado ang mga loko. Lalo na yung patay sa kanila. Yung patay na patay sa kanyang si Madam Risa. Oo, talaga naman. Pero sigurado. parang nanahimik. Bakit kayo? Nananahimik. Nasabihan nga. Nasabihan. Oo, nasabihan nga na masyado siyang madaldal. Mas lalo lang nakukuha ni Pinapahamak. Pastor Apollo Quiboloy yung simpatsya ng taong bayan. Kasi kitang-kita naman natin eh. Kung papaano nila idiniin si Pastor Apollo Quiboloy, hindi nila binigyan ng tamang proseso eh. Yes. Di ba lahat naman dapat dumadaan sa tamang proseso. Kung eto ang mga convicted na mga child abuser na mismong si Joma Season na nagsasabi na mga legal front namin ito. Kung yan nga mga yan, may mga proseso na ganyan, hanggat hindi pa final and executory, pwede pa rin silang tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Si Pastor Apollo Quiboloy na tumulong sa bayang Pilipinas, nagpaganda sa Pilipinas, hindi humingi ng kapalit, hindi nag-abuso, kahit si sangkusing walang ninakaw sa gobyerno, ipapadisqualify mo. Ang dami rin pala rito, Boss Dada, no? Ang dami rin palang, bukod pala kay Castro, ang dami pang mga kaliwa na Nakabuo tumatakbo. yan sila ng 12. Oo, grabe yun. Nakabuo sila ng 12. Nandiyan Nakakatakot din to. yata si Sator Ocampo eh. Tsaka Yes. Ang dami nila, ang dami. Dati sa bayan muna, yung nagli-lipstick. Pangalan ko, nakalimutan ko na yan. Yung una nagpakalat nung doon sa may traffic dyan sa Commonwealth. Yung nag-leak din ng picture ni Romualdez tsaka picture nila. Siya din. Siya din yun. Pero ang anak nag-aaral sa isang tier 1 na university. Ang lupit no? Talaga itong mga hipokrito. Pero hindi naman mananalo yan. Kung magiging matalino lang ang mga Pilipino, hindi na talaga mananalo yan. Kasi, alam mo, nakatingin naman sa atin lagi ang Diyos. Marunong talaga yung Diyos eh. Tingnan natin balikan natin yung nakaraan. Ibinigay niya sa atin si PRRD. Ipinakita niya na kapag matino ang leader na inilalagay niya dyan, marami magagawang mabuti para sa bansa. So, si PRRD nag-set ng pinakamataas na pamantayan o standards on how to be a president. And now, mauulit ito mga kababayan. Ibibigay naman sa atin ni Lord si Pastor Apollo C. Quiboloy, and I know for sure that same thing will happen na magsiset din si Pastor Apollo C. Quiboloy ng standards diyan sa Senado on how to be a good and effective senator dito sa Pilipinas. And I'm sure yan ang gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy imbis na maghigante doon sa mga nanakit sa kanila, nanakit sa kongregasyon niya. So,
ang igaganti dito ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang pagtulong sa tao at paggawa ng mga solusyon sa problema ng ating Wala, bayan. hindi ko nakikita kay Diba? Pastor yun eh. Ang Wala maghihiganti Oo. rito, tao eh. Oo. Tao maghihiganti talaga rito sa mga magnanakaw at mga demonyo sa gobyerno. Eh. Oo. O si Pastor Apollo Kibuloy, actually 6 years is not enough. Sobrang bulok ng Pilipinas mga bossing. Yes. Sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang bulok ng Pilipinas. Pasensya na. Dahil tayo mga Pilipino, sobra-sobra talaga. Sabi ko sa inyo, for the past 2 months, galing ako ng Amerika, tapos 1 month tayo nasa Japan. Grabe talaga, pagdating ko pa lang dito, mga partner sa Pilipinas. Nakakaiyak, no? Nakakaiyak talaga. Pagbaba, Kawawa tayo. alam mo yun, ang para kang naglalakad sa hallway ng eskwelahan eh. Yes. Papunta sa immigration, pagdating sa immigration, tatatlo lang yun nando doon. Tapos yung mga makina na, kasi ginagaya rin naman natin actually yung technology sa ibang Ibang bansa. bansa, kaya Hindi gumagana, nagre-reklamo lahat yung tao. Oo. Tapos yung kuhanan ng mga maleta, Diyos ko po. Ang Conveyor. pinakamasaklap talaga yung mga CR natin. Wala tayong walk-alator, bulok yung mga CR natin, ni walang mga sabon, walang mga flash. Ano mo, Yes. pagdating ko, yun talaga una kong yun ang unang bumungad sa akin. Kasi okay lang naman siguro na maging mainit sa bansa mo eh. Pero at least man lang sana maayos, organized, maganda. Yes. Oo. Hindi eh. Ang mantakin mo dyan sa airport, yung ano nila, yung push cart nila. Minsan, Kahit mamili ka, lahat sira eh. Ang hirap Yung itulak. kusang pumipreno. Yung mga gulong, ngiwi eh. Parang yung mga parang yung mga namumuno sa gobyerno, humingi yung mga Saka gulong. pumipreno bigla, sarili. Oo, iba nga eh. Kaya nga, natatandaan mo pa ba, yung nakaraan, gumagawa sila ng CR na dalawang inidoro na walang dingding. Tapos dito sa kasalukuyang administrasyon, ganun din. May ginawa rin ganun. So, hindi ko alam kung alam ba talaga nila magpalakad ng gobyerno, alam ba talaga yung ginagawa nila sa gobyerno. Kaya, kung alam nila, di sana nagawa na ng paraan, nagawa na ng solusyon, yung mga problema Tsaka considering natin sa Master bansa. Judea Oo. na itong airport natin, sumasailalim na to sa bagong management ha. Naging ano yan Pero dati? grabe pa din, talagang ay nako, talagang alam mo, supposedly bias na nga tayo dapat dahil bansa natin to eh. Dapat proud tayo eh, pero Ayun, huwag na natin basahin. grabe talagang Huwag na natin basahin. Nako po, hindi talaga ako hindi Pero talaga ako natutuwa tawag sa dito, yung kanina na usapan na parang kawawa talaga. Talagang hindi parang kawawa talaga. Naiisip ko nga eh, sakali man na mapalitan na yung presidente ng Pilipinas, kawawa. Alam mo bakit? Simot na simot tayo ng... Oo, durog talaga. Durog yung pera doon sa pondo, sandamakmak pa utang ng Pilipinas. Kaya kapag kapag naging sinasabi ano- natin eh. Yan nga yung sinasabi natin na kulang talaga yung 6 na taon eh. Oo. O tsaka talagang kailangan talaga ng isang tao na merong political will. Yung talagang hindi na mangungurakot. Yes. Wala na siyang pakialam sa past. Kung ano man yung mga ginawa sa kanya, yung hindi na iisipin yun. Importante, focus na kagad tayo sa trabaho, baguhin na natin kagad. Kasi si PRD ganyan ang ginawa eh. Oo. Hindi na Focus sa trabaho, hindi na si PRDJ na gano'n eh. Nagpatumpik-tumpik eh. Pagpasok pa lang niya, eto na kagad. Tokhang tayo. Kung ano talaga yung plano niya, nung tumatakbo siya, yun ang in-implement talaga from the very first day of Tokhang ng tayo. Oo. Banatan natin yung mga rebelde. Wala na siyang hindi Peace and order. Hindi na niya binalikan yung mga kritiko niya eh. Wala na. Bahala kayo dyan. Basta, hindi nga siya nanisi eh. Hindi niya sinisi yung Aquino administration na yung iniwan sa kanyang mga proyekto sa mga palpak-palpak. Hindi niya sinisi yun. Wala. Nandito na tayo nang may hawak nito, ayusin natin. Kaya doon natin nakita, napakarami talaga na nagawa ng administrasyon Duterte na aminin man sa hindi nitong mga pulpol na ayaw maniwala or nagbubulag-bulagan pa rin hanggang ngayon na marami nagawa ang mga Duterte, marami naman talagang nagawa. Kaya nga ito baka pinaparusahan tayo ng Panginoon dahil binigyan na tayo ng isang Duterte na ibig sabihin, yung Duterte, napaganda yung Pilipinas. Binigyan na tayo ng ganun. Hindi tayo nakinig sa kanya, sa mga sinasabi niya. Samantalang siya yung sinugo, siya yung ginawang kasangkapan na ipakita sa atin na pagbatino ang mamumuno sa bansa ninyo, ganito ang mangyayari. Maraming mangyayaring mabuti. Nung nagsalita si PRRD, huwag niyong iboto yan. Binoto pa rin ninyo. Kayo kasi, Sir Carlo. Sa tingin ko, ano na ito? Aral. Aral, yan. Kasi, No. kasi,
kadalasan ugali ng mga Pilipino yun porket pinromote lang, porket kasama lang, tayo naman, boboto naman agad tayo, na hindi man lang natin pinag-aaralan kung anong pagkatao ng tao na yun. At hindi tayo kadalasan marunong makinig sa mga nagpapayo sa ating katulad nung ginawa ni PRRD. Yes. Kasi, Kaya aral talaga to. Malaking aral na to sa ating lahat. Kaya nga napakaganda mga partner na magkaroon tayo ng Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan. Kasi may kwento ko lang yung mga kasama natin sa Japan, yung mga namit natin na mga taga KOJC dyan sa Japan, si Sir Bong, sila Ma'am Tin, sila Kuya Albert, namit natin dyan, grabe. Para na silang hindi mga Pilipino, gagaling nila maghapon, nakakapagsulat sila ng hapon. Tsaka Alam yung mo mga- ba kung bakit? Oo, kasi nga, pinag-aral pa sila ni Pastor Apollo doon. Grabe. sa Para Japan lang, mismo. Oo, para lang Grabe, matuto maghapon. Talaga nag-aral sila, inaral talaga nila lahat para maging effective sila doon sa kanilang mga gawain doon. Doon mo nalaman, mapagtatanto na dito sa KOJC pantay-pantay. It doesn't matter where you are, kung nasa Amerika ka, kung nasa Pilipinas ka, kung nasa basta pinag-aral dito sa Pilipinas, pinag-aaral din yung mga nandun sa Amerika, sa Canada, sa Japan. Si Diba? Pastor expects no less. Oo. Kumbaga, talagang laging standard siya, laging mataas. Hindi Positibo pwede lang. sa kanya na nandito kayo sa bansa na to, pinadala kayo dito, tapos mangangapa kayo, hindi. Kailangan magpapakadalubhasa kayo rito. Tsaka ang gustong-gusto ko nga kay Pastor Apollo Kibuloy, yung ilalagay ka niya doon sa lugar na hindi ka komportable. Tapos, kasi ang sinasabi niya, kapag ikaw ay gumaling ka sa larangan na ito na hindi ka komportable dito, magaling ka Magaling talaga. ka na. Kasi kung ikaw, ilalagay kita sa larangan na pinag-aralan mo, dito Wala ka magaling, namang matututunan wala ka namang dyan. matututunan doon. At kapag gumawa ka ng maayos doon, gumaling ka doon, you don't deserve a tap on the shoulder. Yes. Kasi alam mo na yun. Kasi alam mo na yan eh. Kasi Yes. expertise mo yan eh. Sabi Pero nga- kung ikaw, iba ang iba ang linyada mo, gumaling ka rito sa inilagay ko sa iyo dahil yun nga ang disiplina ni Pastor eh. Ayan. Matututunan mo yan ng kusa kasi langit ang magano sa inyo yan. Yan ang sinasabi. Magpapagaling sa iyo at pag gumaling ka talaga dyan, magaling ka talaga Magaling na ka tao. talaga. Ganun ang Sige. training ni Pastor. Ayan sinasabing, umalis ka sa comfort zone mo. Yeah. Gawin mo yung mga bagay na nahihirapan ka. Kasi pagka yung nahirapan ka na bagay, napagdaanan mo, napagtagumpayan mo, magaling ka na talaga. Yun ang sinasabi, Bustada. Di ba? Tsaka yun nga, sabi ko nga, dahil nga si Pastor, ang nakikita ko, lahat ng mga nakikita niya sa ibang bansa, gusto niyang dalhin dito sa Pilipinas. Yes. Kaya ako talagang, gawin natin lahat, mga kababayan, kayo, sawang-sawa na kayo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa taas ng kriminalidad, lumalakas muli ang insurhensya, Yan. at lintik ang traffic dito sa atin, lintik ang dumi ng kapaligiran natin, napakainit dahil sa dami ng mga halos wala na tayong puno, ang dudumi ng mga dalampasigan natin, considering na isa tayo sa may pinakamagagandang mga beaches sa buong mundo. Isang tao lang talaga yung alam natin na meron talagang resibo at merong political will na ibalik ang Pilipinas doon sa estado kung saan siya nararapat. Yes. Napakagaling ng mga Pilipino sa abroad. Lahat ng mga nakausap natin, yung ating 2 buwan na travel, napakagagaling, napakasisipag ng mga Pilipino. Totoo Kahit yan. ibang lahi kausapin mo, sasabihin basta Pilipino, kompetensya nila yan sa lahat ng larangan. Totoo yan. Oo. At kung magaling din tayo magnakaw. Siyempre, lahat nga eh. Ibang Lahat klase. ng galing Oo. nasa atin. Talagang ibang Oo. klase. Talagang Oo. itong bayan natin Pilipinas, lahat ng galing Nandito. nandito. Kaya lang... Magaling sa kalokohan, magaling sa pagnanakaw, magaling sa pambababae. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ito, madugtong ko lang Sige, sige. Yung sa sinabi kanina ni Boss Dada na ilalagay ka ni Pastor sa mga bagay na hindi mo pa alam. Tayo yun, ang pinakabuhay na ebidensya. Oo. Tayo yun. Dahil, katulad ko, sa akin na lang eh. Wala akong alam dito sa larangan na to. Na hindi ko Pare-pares naman tayo. hindi nga po sumagi sa isip ko, sa pangarap ko. Na hindi man lang umano sa isip ko na magiging ganito ako. Ito yung mga buhay na ebidensya na nagpapatotoo na kung gaano kahusay ang pamamaraan ni Pastor. Tsaka tiwala siya. Oo. Tiwala siya. Alam niya kung paano mag-handle ng tao at
marunong siyang kumilatis ng mga tao na pagkakatiwalaan. Unang tingin ba lang? Nagkamali na siyang pinagkatiwalaan talaga. Nitong nanalo presidente. Meron pa isa. Yung nang bato ng mic. Ayun, nagkamali. Yung best friend ko. Baka nag-apply yan kasi yun. Hindi naman yung ano. Hindi nga mabait siya eh. Sabi nga niya, ano yan, sige, dalhin natin yan dito. Kahit walang silbing tao yan. Dalhin natin yan dito. Baka Walang masamang tinapay ka. Final message para sa akin. Ayun lang, number 52. Sabi ko nga sa inyo, abot kamay na natin mga bossing ang pagbabago sa Pilipinas. Ang totoong pagbabago, naranasan niya ng Banateros Brothers eh. Dati po kaming kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Oo, pero ano yan, nagbago ang lahat ng yan noong kinilala namin siya ng lubusan. At ngayong kilala namin siya ng lubusan, kaming mga Banateros Brothers, talaga namang ipaglalabay, pagtatanggol itong kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang yan, pati ang simbahan ng KOJC at syempre ng SMNI. Kaya number 52, yan na lang pag-asa natin, Master Judea. Okay, at syempre, katulad ng lagi natin sinasabi, palagi lang pula tayong maging positibo sa buhay. Marahil ngayon, marami tayong pinagdadaan ng kahirapan, lalong-lalo na sa dinadanas ng ating bansa, na puro negatibo talaga kapapasok pala ng taon. Pero may Diyos naman po eh. Hindi naman po hahayaan ng Diyos na ang majority ng mga Pilipino o ang bansang Pilipinas ay malugmok na lang talaga ng lugmukan. Okay? So, malapit na po ang May at ngayon pa lang, nandyan po sa mga Facebook pages namin yung mga sample ng mga balota kung sino ang iboboto natin. Yan. Isusugal namin po ang pangalan namin dyan sa mga nakabilog dyan sa balota na yan, lalo-lalo na doon sa number 52. Okay? Number 52, pag yan ang inyong ibinoto, nakakatiyak tayo, panalong-panalo ang Pilipino. Ganyan ang magiging ngiti nyo. Ganyan. Tagumpay. Panalo ang mga Pilipino. Jay, Basta number 52, wag nyo kakalimutan kasi kapag... yung number 1. Ha? Number one. Tapon nyo sa basurahan yun. Basta, Number 10 baka magsisi kayo. Baka mas triple. Kasi kung na ngayon, nagsisisi tayo, dahil yung hinanal natin na presidente, walang kwenta, pag hindi pa natin, pag pinalagpas pa natin tong biyaya na atid ng taas atin, na walang iba kundi si Pastor, baka pagsisihan pa natin ng doble-doble to. Kaya, number 52 sa balota. Napakaganda ng mga comments dito. Meron na daw silang listahan. Yan. Importante yun ha. Pag pumunta kayo sa botohan, kailangan may listahan na kayo ha. Oo. May listahan na. Huwag kayong yung name recall na, ito. Baka mamaya niyan, 13 na pala. Hindi niya pa nabibilugan yung mga importanteng tao. Yes. Importante ha. Magdala kayo ng listahan. Maglista na kayo. Unang-una sa listahan nyo, kahit nasa number 52 si Pastor Kibuloy, ilagay nyo na kagad. Pastor Kibuloy, number 52. Pag senador, yun ang agad ang didiinan natin ha. Baka naman sa sobrang diin nyo, mabutas naman ha. Invalid yun. Invalid yun ha. Tsaka, di bali ng kulang, wag lang sobra. Wag lang 13 ha. Di bali ng 11, 10, basta number 52, matantusan natin. Okay, kita-kita po tayo ulit mga Banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Boss Daga. At ako naman po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Waxis. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, ang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust.
Public office is a public trust, means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Ibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Ato Nibay! This is SMNI News Channel. Truth that... Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.